Ano ang patunay na totoo ang pananampalataya ko? Acts chapter 17 verse 30 to 31. Minsan sa tahimik na sandali, napapatanong tayo sa sarili. Totoo ba ang pananampalataya ko? Sa dami ng problema, pagsubok, at minsan pakiramdam natin malayo ang Diyos, nagkakaroon tayo ng alinlangan. Pero sa Biblia, malinaw ang sinasabi sa Acts chapter 17 verse 30 to 31. Pinapaalala ni Pablo ang darating ang araw kung kailan nahapulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng isang taong hinirang niya, si Jesus. At paano niya pinapatunayan ito? Sa pamamagitan ng isang himala, ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Hindi ito kathang-isip, kundi isang totoong nangyaring nagbibigay lakas at tiwala sa pananampalataya natin hanggang ngayon. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang pinakamalakas na ebidensya na ang ating pananampalataya ay hindi nakasandal sa damdamin lang, kundi sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan. Pero hindi lang sa nakaraang himala nakikita ang tunay na pananampalataya. Nakikita ito sa buhay na nagbabago araw-araw mula sa pusong matigas tungo sa pusong marunong magpatawad. Mula sa dating walang direksyon na ngayon ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga, mas malalim na relasyon sa Diyos, mas bukas na puso at kapwa, at mas matatag na paninindigan sa gitna ng pagsubok. Kaya kung nais natin malaman kung totoo ang pananampalataya natin, huwag lang tumingin sa dami ng alam o sa Biblia o sa tagal mo sa simbahan. Tignan mo ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Yung mga araw na inabot na tayo sa pagkalugmok, yung mga panalangin natin tahimik pero sinagot niya, at yung mga pagkakataong pinili mong sumunod kahit mahirap. Ang mga ito ay mga himala rin, simpleng mga bagay pero malalim na patunay na ang Diyos ay totoo at ang pananampalataya natin ay buhay. Kaya huwag mawala ng tiwala. Kung si Jesus ay muling buhay, may dahilan tayo para magpatuloy. Buhay ang pananampalataya natin dahil buhay ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Believe and repent because everything Jesus says is true. His words are not just good advice or inspiring thoughts. They are truth that gives life. When He calls us to turn from sin, it's not to shame us, but to lead us into freedom. When He says He is the way, the truth, and the life, He's not offering one path among many. He is inviting us into the only path that leads to eternal. Believing in Jesus means trusting that His promises never fail. Repenting means letting go of anything that separates us from Him. So today, open our hearts, believe every word He says, repent not out of fear, but out of love, because Jesus is true and He is worth following with our whole life.